Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nawa ay nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa sa inyo. Kahit nakapaloob pa rin tayo sa community quarantine. Kaso maraming trabaho ang nagsarado. Kaya ang apektado ng lubusan ay ang mga mahihirap nating kababayan o kapatiran. Marami na sa kanilang naglakas loob na lumabas upang maghanap buhay matapos ibaba ang GCQ sa ilang mga lugar. Ginawa nila ito upang matugunan ang laman ng kanilang mga tiyan. Paano kaya natin sila matutulungan? Hayaan po natin makita at malaman ang katuruan ng banal na kasulatan patungkol sa pagbibigay ng bukas palad. Tayo muna ay manalangin. Maraming salamat po aming Ama sa iyong walang patid na pagbibigay sa amin. Dahil ang totoo, wala rin kaming tigil ng paghingi sa iyo. Hayaan mo pong matuto kami at masanay din na magbigay sa mga humihingi sa amin. Totoo namang hindi mawawala ang mga nangangailangan na kapatiran o mamamayan sa aming kapaligiran. Kaya buksan mo po ang aming mga mata at puso sa mga bagay na ito. O Santong Espiritu, kumilos ka po habang ipinapakita sa amin ang mga katotohanan ito. Ito po ang aming panalangin sa iyo, Ama, sa pangalan ng iyong buktong na anak na ibinigay mo sa amin. Amen. May nagsabi nito, the unhappiest people are those who don't help others. Wala naman siguro sa inyo ang gustong hindi siya masaya. Pakinggan niyo po ito. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng tao at bigyan mong tunay. Mapalad ang bukas palad. Yan ang ating series na mapapakinggan at matututunan na hinati ko sa 4 na bahagi. Ang part 1 ngayon, ang bukas palad na pagbibigay. Ang bukas palad ay mayroong positibong damdamin, hindi ng COVID-19. Delikado po yun. Ito ay may kagalakan sa pagbabahagi, pagbibigay, at pagtulong tungkol sa isang bagay o tao. Ito rin ay tinatawag ng pagkaroon ng bukal na kalooban. Ang bukas palad ay may katumbas sa salitang Tagalog na kusang loob o welcome sa Ingles. Nang ibig sabihin pala nito ay walang hinihintay na kapalit. Ulitin ko po, walang hinihintay na kapalit. Kaya matapos magpasalamat ang binigyan, ay sasabihin naman na nagbigay ay welcome or welcome. Ipinababatid ang kapayapaan sa binigyan na hindi siya sisingilin at lalong hindi siya aalipinin. Yan kasi ang nangyayari minsan sa natulungan daw. Sa umpisa, parang tinulungan, pero pagdating sa katapusan, ginulangan pala. Kaya ang second message title series na ito ay ang tulong na nakakatulong. Abangan po ninyo yon at isama sa panalangin. Ang bukas palad ay may mapayapang pakiramdam at walang panghihinayang sa ginagawang kabutihan para sa iba. Do everything with good heart and expect nothing in return. Ngayon, kapag narinig ninyo ang salitang welcome, isang tiyak na hindi ka sisingilin at walang kapalit na ipipilit. Ang teksto po natin ay matatagpuan sa 2 Korinto, chapter 8, verse 1 to 5 and 7 sa Filipino Standard Version. Ngayon naman, nais naming malaman ninyo mga kapatid ang tungkol sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa mga iglesia ng Macedonia. Bagamat dumana sila ng napakatinding pagsubok at halos nakalubog sa kahirapan, sila'y may nag-uumapaw na kagalakang na bahagi ng yaman ng kanilang kagandahang loob. Ako ay makapagpapatunay na sila'y kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan. At kahit higit pa sa kanilang kakayahan, mas hindi pa silang nakiusap sa amin na mabigyan ng pagkakataong makibahagi sa biyayang ito ng paglilingkod sa mga banal. Ang ginawa nila ay hindi namin inaasahan. Ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ngunit kung paanong kayo'y sumasagana sa lahat ng bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, sa kaalaman, sa kasabikan tumulong at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyong na kayo ay sumagana sa biyaya ng pagbibigay. Nakapagbibigay pala ang isang tao sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa kanya. Balikan natin ang talatang 1.
Nais namin malaman ninyo mga kapatid ang tungkol sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa mga iglesia ng Macedonia. Ang biyaya ng Diyos ay ibinigay sa atin. Kaya nagagawa natin magbigay din. Wala namang masama kung gagaya sa kabutihan. Basta huwag lang sa kasamaan. Ang isa pa sa talatang 5, ang ginawa nila ay hindi namin inaasahan. Ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin ayon sa kagustuhan ng Diyos. Gusto ng Diyos magbigay. Amen po ba? At gusto rin ng Diyos ang nagbibigay. Amen po ba ulit? Sabihin natin, gusto ng Diyos ang nagbibigay. Ulitin natin, gusto ng Diyos ang nagbibigay. Isa pa, gusto ng Diyos ang nagbibigay. Madali naman magbigay kung ibinigay mo na ang iyong buhay sa Panginoon. Paano dapat magbigay ang isang Kristiyano? Sa magandang balita, Biblia, ito po ang makikita natin na pamagat sa mga talata. Pero sa Pinoy or Filipino Standard Version, ang pamagat naman ay ang bukas palad na pagbibigay. Itong napansin ko, ang Kristiyano ay bukas palad at ang bukas palad ay Kristiyano. Ang isang Kristiyano pala ay isang taong bukas palad. Ito ang tanong ko, Kristiyano ka ba? Di nga. Talaga, dapat mo nga tapusin. Pakinggan ang mensahe ito sa katapusan at meron ka ng bibigyan na nangangailangan na kapatiran. Alamin po natin ang 3 matitibay na katibayan sa isang taong bukas palad. Una, ang bukas palad na pagbibigay ay nag-uumapaw ang kagalakan sa pamamahagi. Sa talatang 2, bagamat dumaranas sila ng napakatinding pagsubok at halos nakalubog sa kahirapan, sila'y may nag-uumapaw na kagalakang namahagi ng yaman ng kanilang kagandahang loob. Masarap bang magbigay? Simpleng tanong na mahirap sagutin, lalo na kung di pa sanay sa ganitong gawain. Ano kaya ang pakiramdam ng nabigyan? Dahil ang nagbigay sa kanya ay may nag-uumapaw na kagalakan. Isang masarap na pakiramdam ay ang magbigay ng may kasiyahan sa iba at hindi lang sa sarili. Ang dami ko na pong nakausap na kapatid na meron din ganitong karanasan. At marahil kayo rin ay nakaramdam ng kasiyahan dahil nakapagbigay kayo sa kapwa. Ang gaan sa pakiramdam kapag tayo ay nagpaparamdam o may natutulungan. Bakit ba nag-uumapaw sa kagalakan sa pamamahagi ang mga taga-Macedonia? Sino po ba sila? I-contact tracing natin nga sila. Sa Gawa 16 verse 9, nang gabing iyon, ipinakita ng Diyos kay Pablo ang isang pangitain. Nakita niya ang isang taga-Macedonia na nakatayo at nagmamakaawa sa kanya. Sinabi ng tao, tumawid ka rito sa Macedonia at tulungan kami. Noon pa man ay humingi na talaga ng tulong itong mga Macedonians. Hindi lang sa kahirapan kundi pati sa kaligtasan. Sa Gawa 16:12, dumating sila Pablo sa Macedonia sa Filipos. The first Christian church in Europe was founded at Philippi. The modern day nito ay Greece. Alam po ba ninyo na itong iglesia sa Filipos ang isa sa loyal supporter ni Apostol Pablo? Dahil si Apostol Pablo ang nagpasimula dito. Malaki ang kanilang utang na loob kay Pablo. Kaya sa part 2 nitong mapalad ang bukas palad ay itong Philippian Church ang inyong maririnig na halimbawa. At ang topic nga natin, ang tulong na nakakatulong. Sa talatang 2, bagamat dumanas sila ng napakatinding pagsubok at halos nakalubog sa kahirapan, sila ay may nag-uumapaw na kagalakan na mahagi ng yaman ng kanilang kagandahang loob. Anong klaseng kahirapan ang dinanas nila? Napakatindi, pansinin ninyo. Gaano katindi? Halos nakalubog sa kahirapan. Marahil meron din nakaranas nito sa inyo. Mahirap maging mahirap. It's hard to be poor.
itong lumipas na 2 months lockdown ay nakaranas halos ng ang mahirap ng hirap, lalo ng isang kahig, isang tuka. Yung mga millennials, hindi na nila ito alam. Ang alam nila, no work, no pay. Sa talatang 2, ang Biblia version, ganito ang sabi, kung paanong sa matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ang kanilang labis na kahirapan ay sumagan sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Pansinin po ninyo, itong talatang 2. Merong binabanggit na kapigatian, itong may guhit, at kagalakan, meron ding guhit. Kung papansin nyo ang kahirapan, meron ding guhit, at itong kagandahang loob, merong guhit. Hindi ba nakapagtataka ang galing ng pagkagawa? Ang kapigatian ng Macedonians ay nagpunta sa kagalakan. At ang kahirapan, labis na kahirapan ng Macedonians, ay napunta sa kagandahang loob. Ang ganda ng resulta, di po ba? Bigyan ko kayo ng isa pang kwento. Ito ay nangyari sa India, sa province ng Mizoram. Isang lugar na kung saan ang mga Kristiyano rito ay natutong magbigay sa kakaibang kapamaraanan. Ang mga kananayan dito ay nagsasaing. Subalit sa kanilang pagsaing, ang kanilang inihahandang pagkain dito ay eksakto lang sa kanilang pamilya. Ito palang mga India ay kagaya natin mga Pilipino. Mahilig din silang kumain ng mga kanin. At dahil dito sa kanilang pagsaing, sila ay kumukuha ng isang dakot na bigas mula sa kaldero bago nila ito hugasan. At itatabi nila, ilalagay sa isang supot, at pag dumating ang 1 linggo, dadalhin nila ito sa simbahan at doon ay kanilang ibibigay sa kanilang namumuno. Pagsasama-samayin lahat nito at ibebenta. Ang napagbenta nito ay gagamitin nila sa kanilang iglesia. Kagaya nangyari sa Lucas 21, verse 1 to 4. Ito po ay ang Biblia. Siya'y tumangala, ang Panginoong Sus po ito, at nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng kanilang mga handog sa kabanyaman. Nakita rin niya isang mahirap na babaeng balo na naglagay ng 2 kusing. At sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang mahirap na babaeng balong ito ay naglagay ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat silang lahat ay naglagay mula sa kanilang kasaganaan. Samantala, siya ay mula sa kanyang kahirapan at iniligay ang lahat ng kanyang kabuhayan. Pansinin niyo itong babaeng balo. Itong babaeng balo ay naglagay ng kanyang kaloob. Ganon din ang mayaman. Naglagay din sila ng kaloob at pareho silang nakita ng ating Panginoon. Pero nakita niyo ba? Ang sabi ng Panginoon, itong mga mayayaman ay nagbigay ayon lang sa kanilang kasaganaan. Subalit itong babaeng mahirap ay nagbigay ng kanyang buong kayamanan. Bihira ang ganitong karanasan kapag ang kalagayan ay wala sa kaginhawaan. Normal lang na ang mahirap ang dapat tulungan. Dahil ang tingin ng iba, sila ang nahihirapan. Pero ako po ay naniniwala na hindi dahilan ang kahirapan para walang matulungan. Kung nagawa ito ng babaeng balo, pwede rin gawin ng iba. Ito ang tanong, masaya ba ang iyong pakiramdam kapag ikaw ay nagbibigay? Pangalawa, ang bukas palad na pagbibigay ay nagkukusang loob sa pagbibigay. Talatang 3. Ako ay makapagpapatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at kahit higit pa sa kanilang kakayahan. Sa Pinoy version, itong sabi, sure ako na nagbigay sila sa abot ng makakain nila. Actually, sobra pa sa kaya nila. Walang pumilit sa kanila na gawin yun. Ito yung klase ng tao na hindi mo na kailangan pang paringgan, pakiusapan, at utusan dahil may kusa ito sa pagbibigay o sa pagtulong. Tunay na nakakahanga itong mga Macedonians. Higit pa sa kanilang kakayahan ang kanilang ibinigay. Labis po ako nagpapasalamat sa Lord kapag merong mga kapatid dito sa SBCC
na nagbibigay ng kusa sa aming pamilya na higit pa sa kanilang kaya. Ang sarap talaga sa pakiramdam dahil ramdam ang tunay na pag-ibig nila. Minsan, kapag meron ng nangangailangan na mga kapatiran sa ATCO, dahil sa sakunan na nangyari, itong mga may kaya ang aking tinititigan upang manguna sa pagbibigay. Subalit kapag sinabi ko na lumapit ng ibig magbigay ng tulong, itong mga kapatid pa na di mayayaman ang siyang nauuna sa pagbibigay. Sa Juan 13, talatang 29, ito po ang sabi, si Judas ang may hawak ng supot ng salapi. Ito ang dahilan kaya inakala ng ilan na ang sinabi sa kanya ni Jesus ay bumili siya ng mga kakailanganin para sa kapistahan o kaya'y may ipinabibigay sa kanya sa mga dukha. Maging ang grupo ng Panginoong Hesus ay kusang nagbibigay sa mga mahihirap kahit sila ay mga hirap din. Salamat na lamang may mga kababaihan na sumusuporta sa kanila ng bukas palad. Napanood niyo po ba yung nag-trending sa social media at ibinalita ng GMA? Si Tatay Carlos, isang 82 years old na nagtitinda ng candy sa Makati. Araw-araw naglalakad siya at kung makita niyang isang bisikleta, sinasabi niya, meron po ba kayong tindang 2,000 bisikleta? Ilang araw, umabot ng 10 araw at dumating ang nanay nito ng may-ari ng tindahan, si Mrs. Fe Carandang. Sinabi ng anak, Nay, siya yung lagi nagtatanong ditong matanda. At nung lumapit itong si Tatay Carlos, itong si Nanay Fe Carandang na ang humarap. Ano po yung tatay ang inyong hinahanap? Meron po ba kayong 2,000 halagang bisikleta? Meron po kami rito, 4-5. Pero to make the long story short, hindi pinabayaran ng babaeng ito ang bisikleta kay Tatay Carlos. Maging ang mga nagbibigay ng reflectorized stickers para sa mga bikers ay hindi iniisip ang gastos at pagod sa pagtulong para sa ibang kababayan. Tanong, can we honestly say that our giving is sacrificial? Pangatlo, ang bukas palad na pagbibigay ay nakikiusap ng masilhi na makasama sa paglilingkod. Serving is giving. Sa talatang 4, mas hindi pa silang nakiusap sa amin na mabigyan ng pagkakataon makibahagi sa biyayang ito ng paglilingkod sa mga banal. Sa isang version, itong sabi, sa maraming pakiusap na manhik sila sa amin na ipagaloob namin sa kanila ang karapatan ng pakikipag-isa sa paglilingkod para sa mga banal. Isa pang version, sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mahihirap na mga mananampalataya. Parang hindi ata nakakaranas ng kahirapan itong mga Macedonians. Parang walang pinagdadaanan. At isa pang version, pilit silang nakiusap na hayaan namin silang makapagbigay din ng tulong sa mga kapatid sa Jerusalem. Iniisip kasi nila na meron pang nangangailangan kaysa sa kanila. Isang katotohanan na dapat nating malaman na saan mang simbahan ay hindi mawawala ng mga kapatiran na nasa kahirapan. Kahit anong laki pa ng simbahan, marami pa rin doon ang mahihirap. Yung iba nga lang, nagpapanggap na di mahirap. Kaya tuloy, wala silang natatanggap. Kaya ang payo ko, huwag kang magpanggap para meron kang matanggap na tulong. Sa Acts 20, verse 35, it is more blessed to give than to receive. Kung marami lang sana sa mga kapatid ang nakaunawa dito sa talata, mas marami na sana ang mapagbigay. Kanina nakita natin ang unhappiest people. This time, the happiest people are the givers, not the takers. Hindi hinahayaan ng mga Macedonians ang kahirapan na makahadlang sa kanila na magbigay ayon din sa kanilang makakaya o higit pa roon.
at masayang-masaya pa rin sila kahit dumaranas ng maraming pagsubok. Alam nila ang necessity of adversity sa kanilang buhay. Sabi ulit sa talatang 2, kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga, naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Ang sarap naman kung ganon ang mga members ng church nagtutulungan. Kapag sinabi pala natin sa ating kausap, ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Ang ibig sabihin nito, ano po ang maitutulong ko o maibibigay sa inyo? Itong nakaraang balita, isang nanay na namatay dahil sa kakaantay ng bus. Naramdaman ko po ang lungkot dahil hindi na babalik o uuwi ang nanay sa 4 niyang anak na nag-aantay doon sa Bicol. When a poor person dies of hunger, it has not happened because God did not take care of him or her. It has happened because either you nor I wanted to give that person what he or she needed. Yan ang sabi ni Mother Teresa. Sa talatang 7, basahin ko po. Kayong mga nasa Korinto ay nangunguna sa lahat ng bagay. Malakas ang inyong pananampalataya, magaling kayong magturo, marami kayong alam, masipag sa paglilingkod sa Diyos, at malaki ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay. Pwede pala mga kapatid na kahit malakas ang pananampalataya, magaling magturo, maraming alam, masipag sa paglilingkod, at malaki ang pag-ibig sa kapwa, ay mahina, mabagal, manhid, at mapurol ang isip sa pagbibigay. May nakausap akong kapatid natin. Ang sabi ko, kaloob po ang pagbibigay. Pero sabi niya, pwede naman turuan ang mga walang kaloob magbigay. Kagaya sa Korinto, nauuna sila sa maraming bagay, kaso nauhuli naman sa pagbibigay. Mahirap ba talaga magbigay? Ano kaya ang pakiramdam ng babaeng balot na nagbigay ng last 2 coins niya? Yung babaeng balo na nagbigay ng last meal nilang mag-ina kay Propeta Elias. Ang Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Mahirap na magbigay basta hindi sanay. Ang bukas palad ay dapat pamarisan at hindi lang pinag-uusapan. Sa Galatians chapter 6, 9 and 10. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga sa tuwing may pagkakataong gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Pansinin niyo po yung nakalagay ditong paggawa ng mabuti at gumawa tayo ng kabutihan. Ito po ay may kinalaman sa pagbibigay o pagtulong. At alam natin, mayroong matatanggap na gantimpala ang taong tumutulong o nagbibigay. Ang paalala lang, huwag lang po tayong magsasawa at huwag na huwag tayong susuko. Tulungan natin lalo ang mga kapatid sa pananampalataya. Ulitin ko po, maraming mga kapatid sa pananampalataya sa iglesia ang nangangailangan na dapat tulungan ng mga bukas palad. Reviewin natin ang 3 matitibay na katibayan sa isang taong bukas palad. Ang bukas palad na pagbibigay ay nag-uumapaw ang kagalakan sa pamamahagi, nagkukusang loob sa pagbibigay, at nakikiusap ng masighi na makasama sa paglilingkod. Bilang konklusyon,
Ang taong bukas palad pala ang tunay na mapalad. Masaya siya kahit walang kaya at hindi sumasablay sa pagbibigay. We don't need to have a deep pockets or be rich to help the needy, the poor, and the hungry. We need to have a heart. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, hindi ka namin masusunod kung hindi namin ito gagawin. Ang maging bukas palad para sa mga nangangailangan. Tunay na di dahilan ang kahirapan para wala kaming matulungan. Sana hindi lang puro sa salita o nasa, kundi meron din kaming kasamang gawa. Mapaparangalan ka namin, Ama, kapag naramdaman ang iyong biyaya sa mga kamay na di nagpapabaya. Totoong may gawad kang gantimpala, basta huwag lang manghina o manghihinawa. Gamitin mo po kaming maging daluyan ng iyong tunay na pagpapala, kagaya ng mga taga-Macedonia. Nakikiusap po kami ng masinhi sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon para kayo po ay makatulong. Maraming salamat po.